May mga lalaking kahit hindi ganun kagwapo, hindi ganun kayaman, hindi rin masyadong expressive, pero may kakaiba sa kanila. Kapag lumapit sila sa babae parang may magnet, parang may misteryong nakabalot sa presensya nila. At bago pa man nila namamalayan, yung babae, siya na mismo ang nag-iisip. Bakit siya? Bakit siya ang hindi ko makalimutan? Ito ang tinatawag kong dark move. Hindi ito basta-bastang pakitang gilas o pagpapapogi. Ito yung galaw na tahimik pero nakakaadik. Ito yung paraan ng isang lalaki na marunong maglaro sa isip at emosyon ng babae. Nang hindi nagsisinungaling, nang hindi umaarte, pero ginagamitan ng matinding disiplina at psychology. At sa kwentong to, ituturo ko sa iyo kung paano gamitin ang dark move. Ang teknik na kayang magpaikot sa isip ng babae hanggang sa siya mismo ang mahulog kahit hindi mo siya hinahabol. Ang problema sa karamihan ng lalaki ngayon, lahat gustong pansinin, lahat gustong iparamdam agad, lahat gustong ipakita na seryoso ako sa iyo. Pero sa mata ng isang babae, kapag masyado kang madali, kapag masyado kang available, kapag masyado kang nag-e-explain ng nararamdaman mo, unti-unti kang nagiging predictable. At tandaan mo to, ang predictable na lalaki nawawalan ng thrill. Isipin mo to, isang pelikulang alam mo na agad ang ending. Nakaka-excite pa bang panoorin? Hindi, di ba? Ganon din sa attraction. Kapag alam na ng babae kung kailan ka magte-text, kung anong sasabihin mo, kung paano ka magre-react, nawawala ang emosyonal niyang roller coaster. At ang babae, hindi na-addict sa kagwapuhan, na-addict siya sa emosyonal na paggalaw. Kaya kung gusto mong siya mismo ang maghabol, ang unang kailangan mong unawain ay ito. Ang emosyon ng babae ay parang dagat. Hindi mo pwedeng kontrolin pero pwede mong sabayan. Ngayon isipin mo ilang beses mo na bang na-experience to. Nagparamdam ka, tinudo mo ang effort, binigay mo lahat ng atensyon, lahat ng oras mo, lahat ng good morning at ingat ka text mo. Pero parang lalo siyang lumalayo. Habang mas pinapakita mong gusto mo siya, mas nawawala ang spark. At minsan mapapaisip ka, bakit parang mas naa-attract siya sa mga lalaking parang walang pakialam? Ito yung nakakainis na katotohanan. Ang babae na addict sa uncertainty. Gusto niya ng lalaking hindi niya lubos maintindihan. Gusto niya ng misteryo. Gusto niya ng thrill na hindi niya alam kung mahal mo ba talaga siya. O sinusubok mo lang siya. Dito papasok ang dark move. Isang galaw na hindi mo kailangang sabihin. Kundi maramdaman niya. Hindi mo kailangang ipaliwanag. Kundi maranasan niya, isang move na magpapatanim sa isip niya ng tanong. Bakit siya ganun kumilos? Bakit parang hindi ko siya maabot? Bakit sa lahat ng lalaki, siya yung naiisip ko kahit may iba naman akong kausap? Ito yung laro ng isip na hindi mo kailangang bastusin. Hindi mo kailangang manloko, pero marunong kang magbawas. Marunong kang hindi ibigay lahat. Marunong kang umatras sa gitna ng saya. Marunong kang gumamit ng timing para lumalim ang emosyon. Ang unang dark move na kailangan mong matutunan ay ito, the emotional pull and release. Simple lang pakinggan, pero ito ang pinaka-nakamamatay na psychological pattern sa attraction. Ganito yan gumagana. Kapag masyado mo nang nararamdaman na bumibigay siya, kapag sweet na siya, kapag parang siya na ang kumakapit, doon ka umatras. Hindi para magpa-hard to get, kundi para i-trigger ang dopamine withdrawal sa utak niya. Kapag nasanay siya na nagbibigay ka ng saya, tapos bigla mong binawi, maguguluhan ang isip niya. Iisipin niya, anong nangyari? May nagawa ba akong mali? Bakit parang iba na siya ngayon? At dahil doon, ang utak niya ay magsisimulang mag-crave ng validation mo ulit. Ito yung eksaktong dahilan kung bakit naa-addict ang babae sa lalaking hindi laging available. Hindi dahil toxic siya, kundi dahil ang utak ng tao ay programmed na maghabol sa bagay na hindi niya makuha ng buo. Gusto mong maging droga sa isip niya, huwag kang laging present. Huwag kang laging predictable. Huwag mong laging sagutin agad ang tawag o chat niya. Hindi dahil gusto mong magpatarik, kundi dahil gusto mong matrain ang emosyon niya na ikaw ang source ng uncertainty at thrill. Ngayon tandaan mo, ang dark move ay hindi laging tungkol sa paglayo. Minsan tungkol ito sa pagkakaroon ng emotional balance. Kapag lumalapit siya, magbigay ka pero konti lang. Kapag umaatras siya, manatili ka ng pero kalmado lang. Hindi mo kailangang mag-react sa bawat kilos niya. Ang lalaking marunong manahimik sa gitna ng emosyon ng babae, siya ang nagmumukhang may kapangyarihan. Dahil sa bawat eksenang may tahimik, ang babae mismo ang nag-iisip ng storya sa isip niya. At doon ka magiging memorya. Hindi dahil sa mga salitang sinabi mo, kundi dahil sa emosyon na binuo mo sa isip niya. Example,
Isang gabi nagkita kayo. Masaya, puno ng tawanan at may halong kilig. Tapos kinabukasan hindi mo siya masyadong kinontak, hindi dahil nagpa-hard to get ka, kundi dahil may disiplina ka, may kontrol ka sa sarili mo. At habang siya nag-aabang ng message mo, habang tumititig sa phone niya, unti-unti siyang nagkakaroon ng mental loop. Bakit hindi siya nag-message? Baka busy lang. Pero kahapon ang saya namin na, bakit ngayon parang cold siya? At habang paulit-ulit yun sa isip niya, ang utak niya, unti-unting na-addict sa idea mo. Hindi mo siya niloko, hindi mo siya pinaasa, pero marunong kang maglaro sa emosyon ng space at presence. Yan ang dark move. Hindi sa salita, kundi sa presensya mo. Ang kalmado mong galaw ang mismong dahilan ng kanyang pagkalito at pagkahumaling. Sabi ng mga Stoic, ang tunay na lakas ng lalaki ay hindi sa galit, hindi sa yabang, hindi sa pagiging dominant, kundi sa kakayahan mong kontrolin ang sarili mo kahit may tukso ng emosyon. Kapag kaya mong manatiling kalmado habang umiikot ang mundo niya sa'yo, doon mo siya talagang mahuhulog. Dahil sa totoo lang, ang babae naghahanap ng emotional safety at emotional thrill sabay. At yung kombinasyong yan, makikita lang niya sa lalaking marunong magpigil, yung hindi agad bumibigay, yung marunong maghintay, yung marunong magbitin. Hindi dahil gusto niyang kontrolin, kundi dahil kaya niyang magdisiplina kahit kaya niyang makuha. May mga lalaking kahit matagal nang wala, hindi pa rin nakakalimutan. Kahit ilang buwan na ang lumipas, kahit may bago na siyang nakakausap, kahit pilit niyang iniiwasan, bigla na lang siya mapapatigil, mapapatingin sa malayo, at sa isipan niya, ikaw pa rin ang bumabalik. Hindi mo na kailangang mag-chat, hindi mo na kailangang magparamdam, kasi ang presensya mo, naitanim mo na sa sistema niya. Ito ang emotional imprint technique, ang ikalawang dark move na kayang magpatigil sa mundo ng isang babae kahit wala ka na sa eksena. Hindi ito simpleng pa-mysterious lang. Ito ay laro ng emosyon at memorya. Kapag natutunan mo ito, hindi mo na kailangang habulin. Dahil siya na mismo ang hindi makaalis sa'yo. Pero ito ang problema sa karamihan ng lalaki ngayon. Akala nila ang pag-iiwan ng impression ay tungkol sa itsura. Kailangan daw pogi, may abs o mayaman. Pero tanungin mo ang kahit sinong babae, ilang lalaking gwapo na ba ang dumaan sa buhay niya, pero ni isa wala siyang naramdaman? At ilang lalaking simple lang, tahimik, hindi ganun kagwapo. Pero kapag naalala niya, parang may kumukurot sa puso niya. Hindi ito tungkol sa hitsura, hindi ito tungkol sa pera. Ang totoong imprint ay hindi nangyayari sa panlabas. Nangyayari yan sa emosyon. Kapag naparamdam mo sa kanya ang isang uri ng damdamin na hindi niya panaramdaman sa iba, kahit ayaw niyang aminin, ikaw na yung benchmark. At bawat lalaki na susunod, susubukang tumbasan ang emosyon na binigay mo, pero walang makakagawa. Ang tanong, paano mo magagawa yon? Paano mo magagawa na kahit wala ka, parang nandiyan ka pa rin? Ang sikreto ay nasa karanasan. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang maging ideal guy. Kailangan mo lang i-engrave ang sarili mo sa emosyonal niyang memorya. Tandaan mo to, ang tao ay nakakalimot sa mga salita, pero hindi nakakalimot sa pakiramdam. Kahit ano pang sabihin mo, hindi niya yun maalala lahat. Pero kung paano mo siya pinaramdam, yun ang babalikan ng isip niya kahit sa kalagitnaan ng gabi. At dito pumapasok ang dark move number 2, the emotional imprint technique. Ang goal mo dito ay hindi maging perpekto, kundi maging authentic pero may lalim. Narito ang 3 hakbang kung paano mo gagamitin ang technique na to. 1. Lumikha ng sandaling mahirap kalimutan. Hindi mo kailangan ng grand gesture. Hindi mo kailangang magregalo ng mamahaling bagay. Kailangan mo lang ng isang moment na may halong emosyon at misteryo. Halimbawa, isang gabi naglakad kayo pa uwi, tahimik lang. Pero sinabi mo sa kanya, alam mo minsan mas maganda kapag tahimik lang. Parang ganito, wala kang kailangang patunayan pero ramdam mo na totoo. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung anong ibig mong sabihin. Hayaan mo siyang mag-isip, dahil kapag ang isang babae ay pinaiisip mo, pinapakain mo ang emosyon niya, at bawat pag-iisip niya tungkol sa'yo ay dagdag na imprint sa utak niya. Ang sikreto, huwag mong tapusin ang moment, bitinin mo. Tulad ng magandang pelikula, yung ending na open-ended. Hindi niya alam kung ano ang susunod, at yun ang dahilan kung bakit lagi niyang iniisip. 2. Magparamdam ng emosyon, hindi ng presensya. Hindi mo kailangang laging nandyan. Kailangan mo lang mag-iwan ng emosyonal na echo. Halimbawa, kapag nagkausap kayo, huwag mong punuin ng salita. Minsan isang tingin lang, isang ngiti lang,
Isang good night na may tamang tono. Sapat na. Hindi niya alam kung bakit, pero mararamdaman niya na iba ka. Hindi dahil sa sinabi mo, kundi sa vibe mo. Yung tahimik pero totoo. Yung hindi nagsusumiksik pero hindi rin nawawala. Yung kapag naalala ka niya, may halo ng saya at misteryo. Ito ang emotional scent. Parang pabango na hindi mo makita, pero ramdam niya kahit wala ka. 3. Umatras sa pinakamainit na punto. Ito ang pinaka-dark na parte. Kapag naramdaman mong nasa peak na kayo, masaya, sweet, konektado, umatras ka ng bahagya. Huwag mong ituloy agad ang connection. Huwag mong ipilit ang closeness. Ang utak ng babae ay programmed na maghanap ng pattern. Kapag bigla kang nawala pagkatapos ng masayang moment, nagkakaroon ng emotional void. At yung void na yon gusto niyang punuan, pero hindi niya magawa kasi wala ka. Ang ending, ikaw ang magiging sentro ng kanyang emotional puzzle. At kahit anong gawin niya, hindi niya makukumpleto ang larawan kung wala ka. May lalaking nagngangalang Marco. Tahimik, kalmado, hindi madaldal, pero marunong tumingin ng diretso sa mata ng babae. Isang beses habang kumakain sila, napunta sa seryosong usapan. Tinanong siya ng babae, bakit parang hindi ka natatakot na mawala ako? Ngumiti lang siya at sinabing, hindi ko kayang mawala ka, pero hindi ko rin kailangang hawakan ka para manatili ka. Tahimik, walang drama. Pero yung linya na yon, tumama diretso sa puso ng babae. Kinabukasan, hindi siya nag-text, hindi rin nagparamdam, pero habang lumilipas ang oras, yung babae hindi mapakali. Naiinis siya, nalulungkot na alala niya yung tingin ni Marco, at habang mas iniisip niya, lalo siyang naa-addict sa emosyon. Hindi dahil sa mga salita, kundi dahil sa imbak na pakiramdam. Ganyan gumagana ang emotional imprint technique. Hindi mo kailangang gumawa ng eksena. Kailangan mo lang maging tunay at disiplinado. Ang mga babaeng na-addict, hindi nila alam kung bakit, pero ang utak nila ay paulit-ulit na bumabalik sa memorya ng lalaking hindi nila lubos maintindihan. Ang stoic na lalaki, hindi siya nagpapadala sa emosyon, pero marunong siyang gumamit ng emosyon para magparamdam ng presensya. Hindi siya nag-aalaga ng image, inaalagaan niya ang aura. Ang tahimik niyang kumpiyansa ay mas malakas kaysa sa kahit anong linya. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamakapangyarihang tao ay ang may kontrol sa sarili niya. At ito ang puso ng emotional imprint. Kapag kaya mong magbitaw ng emosyon, nang hindi ka nadadala, nagiging malaya ka. At dun ka nagiging nakakahumaling. Sa psychology, ang tawag dito ay intermittent reinforcement. Ito yung pattern kung saan ang tao ay nasasanay sa unpredictability. Kapag hindi niya alam kung kailan mo siya kakausapin, hindi niya alam kung kailan ka magiging sweet, nagiging mas matindi ang paghahanap niya. Ang utak niya ay naglalabas ng dopamine sa tuwing makakakuha siya ng maliit na atensyon mula sa iyo. Parang sugal. At yung unpredictability mo, ang mismong dahilan kung bakit na-addict siya. Huwag mong iparamdam na sinusubukan mong gawin ito. Kailangan natural. Kailangan rooted sa disiplina. Kapag ginawa mo lang ito para kontrolin siya, makikita niya yon. Pero kapag ginawa mo ito dahil totoo kang lalaki, may direction, may purpose, may emotional control. Yun ang klase ng presence na hindi mabubura. Kasi hindi lang siya na-addict sa'yo bilang tao, na-addict siya sa kapayapaan na dala mo kahit wala ka. Kung nagustuhan mo ang video na to, comment mo sa baba. Tahimik pero habulin. See you on the next video.